Matapos ngang mapawi ni POC Chief Bambol Tolentino ang pangamba ng mga Pinoy basketball fans na maagaw pa sa Gilas Pilipinas ang gintong medalya, diyan nga sa kakatapos lang na Asian Games ay bumaling naman ngayon ang pag-aalala sa kalagayan ni Justin Brownlee para sa ating Gilas Pilipinas at maging sa PBA. Silipin natin mga kabasketball kung paano mangyayari yan. Sa paparating naman na FIBA Asia Cup Qualifiers mga kabasketball, 4 na buwan na lang yan mula ngayon kung saan nagsabi na itong pamunuan ng PBA na hindi uubra yung mga PBA players, ay kilalanin natin kung sino-sino yung mga players na posibleng bumuo ng ating Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at pwede ka rin mag-subscribe dahil dito sa Basketball PH, ang balita ay totoo at hindi inimbento. Dito nga sa inilabas na balita kanina ni Kiko Dimigilio ng One Sports ay ipinaliwanag nga ni POC Chief Bambol Tolentino na posibleng hindi makapaglaro ng 2 taon etong si Justin Brownlee sa ating Gilas Pilipinas at maging sa PBA. Matindi to mga kabasketball. Kung hindi kasi ito mapipigilan ni Justin Brownlee at ng SBP, kahit alam naman natin mga kabasketball na questionable talaga ang naging desisyon ng ITA patungkol nga dyan sa pagiging positibo ni Justin Brownlee dyan nga sa anti-doping. Paano ba mangyayari yun mga kabasketball kapag kasi pinabayaan ng SBP at ni Justin Brownlee ay 2 taon yung magiging suspension sa kanya. Ayon kay POC Chief Bambol Tolentino sa naging interview sa kanya ni Noli Ayala sa Power and Play, ay mapipigilan din umano nito ang paglalaro niya sa PBA dahil ipapasa din ang magiging desisyon ng FIBA sa International Sports Federation. Tapos ipapasa sa SBP at maaapektuhan nga nito ang lahat ng mga laro na sakop ng FIBA. Kaya hindi natin siya magagamit na naturalized player kapag nagkataon. Ipapasa din daw ang desisyon ng Olympic Council of Asia o OCA sa international bodies kung saan kabilang din ang PBA. Kagayaan niya ng nangyari kay Kipe Ravena kung saan nasuspindi siya ng 2 taon pero napababa nila ito sa 18 months. Tatamaan din ito ang SEA Games kaya sana ay pumanig sa kampo ni Justin Brownlee ang magiging desisyon sa usaping ito. Sa ibang balita mga kabasketball, matapos nga prangkahin ng PBA officials etong SBP na hindi uubra yung kanilang mga players diyan nga sa February 2024 stint ng ating Gilas Pilipinas dahil magsisimula pa lang ang opening ng PBA sa November 5 at ongoing pa din daw ang season nila by that time ayon kay Al Francis Chua. Kaya sino-sino ba yung mga players na pwedeng gamitin ng ating Gilas Pilipinas? Sinilip ko yung schedule ng KBL mga kabasketball at nakita ko na meron silang break para nga bigyang daan yung FIBA qualifiers. Huling araw nila mga kabasketball February 15, tapos magre-resume sila sa February 28. So possible makakuha natin si Renz Abando dyan mga kabasketball. Sa Japan B-League naman magsisimula yung break nila sa February 12 at ang balik na nila ay March 1. Kayang bumuo ng isang kupunan ng Gilas dito mga kabasketball kasi alam naman natin na nandito rin yung mga players na ginamit ng ating Gilas Pilipinas diyan nga sa World Cup. Andiyan sila Dwight Ramos, andiyan na rin sila Robert Bolick, andiyan na sila RJ Abarientos, sila Matthew Wright, Carl Tamayo, AJ Edu, Kai Soto, Bobby Ray Parks Jr., Ravena Brothers, diba? Samahan mo ng Renz Abando yan mga kabasketball. Palag-palag na yan at kung sino-sino yung mga players na mapipili ni Coach Tim Cone. Alam naman natin mga kabasketball na kayang gawa ng paraan yan ng SMC kung gusto nilang si Coach Tim Cone yung humawak sa ating national team kasi hindi lang nila ibabangga yung schedule ng PBA kahit ongoing yan. Pwede po yan mga kabasketball, especially kung dito sa atin sa Pilipinas gaganapin yung tournament. Pero kung sa ibang bansa, pwede namang ipahawak yan sa kanyang assistant coach dyan sa Ginebra. Depende kung ano yung magiging kasunduan nila dyan. Kasi mga kabasketball, excited ako dito nga sa magiging tambalan itong ating pambatong si Kai Soto at ating pambatong si AJ Edu dyan sa ilalim. Kasi alam naman natin na magaling mag-motivate ng kanyang mga players etong si Coach Tim Cone. At talagang magiging mas maganda yung laro nila, panigurado mga kabasketball. At gusto ko lang ipaalam
doon sa mga nagagalit dito nga kay Kai Sotto na hindi po siya kasama sa 37 players na nakalista na pwedeng gamitin ng Gilas Pilipinas dyan sa Asian Games. Kaya hindi po siya kasama doon sa 2 players na tinutukoy ni PBA Chairman Ricky Vargas, mga kabasketball, yung humingi ng malaking halaga. Hindi po totoo yun, mga kabasketball. Doon po sa bayad sa World Cup, kung totoo man yun na ganun kalaki yung ibinayad dito nga kay Kai Sotto, syempre consider natin na ang kausap ng SBP doon ay yung kanyang agency. Wala po siyang magagawa dyan dahil pangarap niya makapasok sa NBA, kinailangan niyang kumuha ng malaking agency. 'Di ba? Kaya nga nadadala siya sa Summer League. Sana po, mga kabasketball, wag nating kagalitan or i-bash si Kai Sotto kasi matagal na po siya naglalaro sa Gilas Pilipinas. Teenager pa lang siya. Nagbibigay na siya ng karangalan sa bansa. Unfair naman nasisiraan natin siya, especially kung hindi naman totoo. Hanggang dyan, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.